Meron po tayong balita mula sa lungsod ng Mandaue sa lalawigan ng Cebu. 2 truck may laman po na mahigit 300 piraso ng mga lumang bomba, yung tinatawag na mga vintage bomb ang nasabat sa isang junk shop. Alam nyo ba na yung lakas po ng mga sinaunang bomba na yon, kung sasabog yon mga kapuso, napakalaking at malalim na uka ang ililika. Yun nga, kung sasabog. Si Bex May Humawas ng GMA Cebu, naka-alerto 24. Nasundan ng pinagsanib na puwersa ng Mandaue City Police at PNP Region 7 Explosives and Ordnance Division ang 2 truck na ito sa isang junk shop sa loob ng isang pribadong compound dito sa Mandaue City. Ang laman ng 2 truck, mahigit 300 piraso ng vintage bombs na sinasabing gawa pa noong World War II. 35 rito, posible para sumabog. High-explosive po, kay bala mo siya sa kanyon, ang posible mabutog yapon to. Hindi naman kami pinayagang makapasok na may-ari ng junk shop nang subukan namin kumuha ng reaksyon. They are not also authorized to possess such explosives. By nature, bawal naman talaga yan. Muling pinaalalahanan ng pulisya ang publiko na agad ipagbigay alam sa kanila sakaling may nakitang kahinainalang bagay para makaiwas sa disgrasya. Bex May Humawas, nakatutok, 24 oras. Critical pa rin ang kondisyon ni Dolphy dahil sa pabalik-balik na pulmonya. Pero maayos naman daw ang reaksyon ng Comedy King sa treatment. Mula sa Makati Medical Center, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Kara, meron pa nga pulmonya ang Comedy King na si Dolphy, kaya mahigpit na binabantayan ng mga doktor ang kalagayan nito ngayon. Ayon dito sa health bulletin na inilabas ng pamilya Quezon ngayong hapon, nananatiling nasa critical na kondisyon si Dolphy dahil na rin sa pabalik-balik na pneumonia. Gayunman ay maayos naman daw ang reaksyon ni Dolphy sa treatment at nakakasagot din ito kapag kinakausap. Nakatulong daw ang dialysis at nagkaroon na improvement sa kanyang kidney function. At yung infection na dumapo kay Dolphy nung nakarang linggo ay humupa na at patuloy na ginagamot. Dahil critical pa rin ang kalagayan ni Dolphy, ay bawal itong madapuan ng iba pang sakit, ay nananatili ito sa intensive care unit at limitado yung mga taong pwedeng makalapit sa kanya. Sa kabila nito, Kara, ay umaasa pa rin ang isa sa mga anak ni Dolphy na sa July 25 sa kanyang birthday ay maaring makauwi ang kanyang ama. Ayon kay Ronnie Quezon, sa araw na iyon sa July 25 ay nasa ospital man daw o nasa bahay si Dolphy, ay magkakaroon o planong magkaroon ng family get-together para na rin ipagdiwang ang kaarawan nito. Yan muna ang pinakahuling ulat mula dito sa Makati Medical Center. Kara? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Naganap po ito sa Navaliches sa lungsod ng Quezon. Patay ang 3 lalaking hinihinalang ng hold-up sa isang tinatawag ng online casino. At yan ay matapos silang makipagbarilan sa mga pulis habang papatakas. Si Oscar Oida, naka-alerto 24. Sa madilim na bahagi ito ng Samonte SB Road, Navaliches, Quezon City, natuldukan ang buhay ng 3 hinihinalang hold-upper. Makaraang mga hasdaw na makipagbarilan sa mga pulis. Bagong nasabing engkwentro, hinold up umano ng mga suspect ang isang online casino sa Barangay Gulod. Armado ng mga baril at pawang nakamaskara raw ang mga suspect. Kung papunta na ako sa counter, tinutukan na po talaga ako dito. Sabi niya, may dala kasi akong cellphone. Tapos sabi niya, amin na yung cellphone mo. Tapos huwag kang haharap, dumapa ka. Tapos hindi pa ako dumapa kasi isi-save ko sana yung bag ko. Ngayon, ginanon niya ako. Tinulak niya ako pababa. Tapos siya, pinalabas siya ng counter. Pinagtabi kami. Huwag kami lilingon. Matapos makuha ang aabot sa 100,000 halaga ng mga gamit ng mga tauhan, customer at kita ng establishmento, dali-dali raw sumibat ang mga suspect sakay ng puting AUV. Agad namang inireport ng mga biktima sa hotline 117 ang pangyayari. Kaya makalipas lang ilang saglit, naispatan agad ng mga pulis ang sasakyan ng mga suspect. Sa puntong ito, nagkaroon na ng habulan. Nakalaunay, humantong sa barilan. Hinabol ng ating mga operative at sinalubong namin dito sa may kabila. Ang kaso, pinutukan nila kami. So, naputukan din namin sila. Patay ang 3 suspect habang 2 sa kanilang mga kasamahan ang nakatakas. Bagaman hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect, malaki ang suspetsya ng mga otoridad na modus ng naturang grupo na itsyempo ang kanilang panluloob sa tuwing masama ang panahon. Ganitong panahon, sinasamantala ng mga hold-upper ang
pagkakataon para maisagawa ang kanilang krimen. Oscar Oy na naka-alerto, 24. Chika Minute! Si Tom Cruise ang highest paid actor this year ayon sa Forbes.com. Kumita raw ang Mission Impossible star ng $75 million o katumbas ng mahigit 3 billion pesos. Pero tila hindi mababahagian ng yaman ni Tom ang nakikipag-divorce sa kanyang si Katie Holmes dahil sa pinirmahan nilang prenuptial agreement. Gayunpaman, nagde-demand si Katie ng child support para sa unika iha nilang si Suri. Sumunod naman kay Tom sa listahan ng highest paid actors, sina Leonardo DiCaprio at Adam Sandler na may tig $37 million. Pasok din sa listahan sina Dwayne The Rock Johnson, Ben Stiller, Sacha Baron Cohen, Johnny Depp, Will Smith, Mark Wahlberg at Twilight heartthrobs sa sina Taylor Lautner at Robert Pattinson. Proud si Aramina ngayong nakapagtapos siya ng maikling culinary course at kahit hindi pa sila nagkakasundo ng kapatid niyang si Christine Reyes, may naisip na raw siyang iluto para kay Christine. Makichika kay Kata Tibayan. Hilig raw talaga ni Aramina ang kumain, kaya hindi na bago sa kanya ang pagluluto. Dahil mas maluwag ang kanyang schedule, tinupad ni Ara matagal niyang balak na kumuha ng culinary studies. Kamakailan, nakapagtapos na siya ng isang 3-month culinary course kasama ilan pang kaibigan sa showbiz, tulad ni na Sunshine Cruz at Maricel Morales. Baka magtayo kami ng brother ko and my sister-in-law ng catering service next year. Pinaghahanda na rin daw ni Ara ang buhay pamilya kahit nasa dating stage pa lang sila nang naliling sa kanyang si Bulacan Mayor Patrick Meneses, ang ex-boyfriend ng aktres na si Aiko Melendez. May nagpapasaya sa akin. Oo. And siguro isa rin yun sa inspirasyon. Balak din daw ni Ara na ipaghanda ng dessert ang kanyang kapatid na si Christine Reyes kahit pa man nauwi sa demandahan ang samahan ng dalawa. Pagbe-bake ko ng mga matatamis. Bakit naman po yun na naisipan niyo? Para maging sweet siya. Lalo na sa akin, di ba? Naging bitter kasi siya or naging sour and cream. Nasa Europa si Christine ngayon para magbakasyon. Ipinapaubaya naman na ng kanilang ina kay Ara ang desisyon kung tatanggapin nito ang public apology ni Christine. Aminado naman si Ara na sinisisi niya ang sarili kung bakit lumala ang relasyon nilang magkapatid. Masyado kong sinuportahan. Na-spoiled ko ba? Or kasi parang ako na rin tumayong nanay-tatay sa kanya dahil ako na yung nagpaaral sa kanya nung since bata siya. Kahit anong mangyari, ang magkapatid at magkapatid, nagkakasundo yan. Katatibayan updated sa showbiz happenings. Twin stars Barbie Forteza at Bea Binene excited na sa pagpasok nila sa Luna Blanca. Ang detalye mamaya sa Chika Minute. Susunod, panibagong solar flare o pagbuga ng enerhiya ng araw, may epekto ba sa mundo? Apat na surveillance ship ng China nagpapatrolya na naman sa West Philippine Sea. At Nevada Attorney General Office, ano kayang desisyon sa kontrobersyal na laban ni Manny Pacquiao at Timothy Bradley? Tutukan ang lahat ng yan dito sa 24 Oras.